Hi guys, narito ang pang-apat na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Sa tabi ng mga kapatid na ito, naramdaman ni Niali na hindi ganoon kalala ang parusa at ang kanyang damdamin ay naging mas masigla. Nang makita ito, lumamlam ang mukha ni Shen Shu. Nagsimula siyang magpatuloy sa kanyang lektura. Matapos ang pagsusuri sa mga estudyante sa klase na ito, si Ye Ziyan, na may Saiyan Soul Realm, ay may Soul Force na 86. Sina Shen Yu at Xiao Ningber ay parehong may Green Soul Realm, na may Soul Force na 78. Malapit na nilang maabot ang isang Star Bronze rank. Binabati ko sila, sabi ni Shen Shu ng malumanay. Tumigil ang tingin niya kay Niali ng isang sandali. Ito ang tunay na talento, ano si Niali kumpara sa kanila? Nang marinig ang mga salita ni Shen Shu, napasigaw sa gulat ang mga estudyante sa klase. Isang Saiyan Soul Realm, na may Soul Force na 86. Isang napakahusay na tao ang nasa kanilang klase. Sa ganitong makapangyarihang talento, mayroon siyang tsansa na maging isang legend-ranked demon spiritualist sa kanyang buong buhay. Tungkol naman kina Shen Yu at Xiao Ninga, mayroon din silang pambihirang talento. Ang kanilang mga hinaharap na tagumpay ay walang hanggan. Ang pinagmulan ni Ye Ziyan ay hindi alam. Siya ay may sariwa at magandang anyo na may pambihirang talento at misteryosong pinagmulan. Dahil dito, siya ang naging pinakamaningning na figura sa klase. Tungkol naman kay Xiao Ninga, hindi naman pahuhuli ang kanyang kagandahan kay Ye Ziyan, ngunit ang kanyang talento ay bahagyang mas mababa kumpara sa kanya. Ano man ang mangyari, walang pag-asa ang mga karaniwang tao na makahabol sa kanila. Tumingin si Niali kay Xiao Ningber. Siya ay may slim na pangangatawan, nakasuot ng maikling dilaw na palda, at pares ng mataas na takong na bota. Ang kanyang itim na buhok ay nakalugay sa kanyang mga balikat. Siya ay may malilinaw na mata, nakakurbo ang mga kilay, at mahahabang pilik mata na bahagyang nanginginig. Ang kanyang walang kapintasang puting balat ay may bahid ng kulay rosas, at ang kanyang malalambot na labi ay parang mga talulot ng rosas. Bukod sa pagkakaroon ng kaakit-akit na dating, mayroon siyang hindi maipaliwanag na ligaw na kagandahan at isang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha na nagbibigay ng kakaibang anyo. Naging mabigat ang mga mata ni Niali nang maalala niya na si Xiao Ningber ang unang anak ng Winged Dragon family. Siya ay bahagi ng isa sa 7 pamilya ng Maharlika. Ang kanyang talento sa Soul Force ay pumapangalawa lamang kay Ye Ziyan. Bago pa manawasak ang Glory City, siya ay naging isang silver-ranked demon spiritualist na. Kasama ni Ye Ziyan, sila ay naging kambal na hiyas ng mas batang henerasyon. Ang tanging problema, upang magbigay lugod sa isa sa 3 major na pamilya, pinilit ng Winged Dragon family si Xiao Ningber na magpakasal sa Sacred Family. Siya sana ay ikakasal sa nakatatandang kapatid ni Shen Yu. Ngunit siya ay tumanggi, kaya't umalis siya sa kanyang pamilya at nagpunta sa street Ancestral Mountains Black Devil Forest at hindi na bumalik. Siya ay isang babaeng hindi madaling sumuko. Naaawa si Niali kay Xiao Ningber. Kung bibigyan ng pagkakataon, tiyak na tutulungan niya si Xiao Ningber sa buhay na ito. Ngunit kung tatanungin kung may nararamdaman siya para kay Xiao Ningber, wala naman. Sa puso ni Niali, si Ye Ziyan lamang ang naroon. Sa mga pagsusulit ng fighter at demon spiritualist sa loob ng 2 buwan, umaasa ako na magkakaroon ng isang Star Bronze ranked demon spiritualists. Parehong ako at ang Holy Orchid Institute ay magiging proud sa inyo. Tumawa si Shen Shu. Ang mga ranggo ng Bronze, Silver, Gold, Black Gold, at Legend ay nahahati pa sa mga 1 hanggang 5 star na antas, at sa gayon ang pag-abot sa isang Star Bronze rank ay itinuturing na simula ng lahat. Kapag ang lakas ng isang fighter o ang soul force ng isang demon spiritualist ay umabot sa 100, sila ay maituturing na isang Star Bronze rank. Ang pagpasok sa ganitong antas ay napakahirap. Maraming tao ang hindi makakapasok sa antas na ito upang maging isang tunay na fighter o demon spiritualist. Narinig ang mga salita ni Shen Shu, nagsimula ang mga estudyante sa klase na magbulungan sa isa't isa. Upang maging isang Star Bronze rank fighter, kailangan mong mabuhat ang 100,000 bato, at mabasag ang isang puno na kasing kapal ng isang braso sa pamamagitan ng suntok upang maabot ang Star Bronze rank. Para sa mga batang ito ay sadyang napakahirap. Maliban na lamang kung sila ay nagkokonsumo ng mga elixir mula pagkabata,
magiging mahirap ito matupad. Pagdating naman sa pagiging demon spiritualist, kailangan ng isang tao na magpino ng malaking halaga ng soul force sa kanilang katawan. Ito ay mas mahirap matupad kumpara sa pagiging isang fighter. Ang mga soul realm ay nahahati sa 7 kulay: pula, kahel, dilaw, berde, cyan, azure, at indigo. Ang isang normal na tao ay magkakaroon ng pulang soul realm. Para sa kanila, ang pagiging isang demon spiritualist ay halos imposible. Karaniwan silang pipiliing maging isang fighter na lamang. Para naman sa mga taong may kahel at dilaw na soul realm, mas angkop sila na mag-train sa soul force. Ang mga tao na may berde o cyan na soul realm ay itinuturing na may pambihirang talento. Ang mga estudyante sa klase ay nakatingin kina Ye Ziyan, Shen Yu, at Xiao Ninger. Naiinggit sila dahil ang tatlo lamang ang may kakayahang maging isang star bronze rank sa loob ng wala pang kalahating taon. Pagkatapos maging isang star bronze rank, maaari na silang pumasok sa opisyal na fighter class o opisyal na demon spiritualist class. Sa oras na iyon, hindi na sila magiging kauri ng iba. Sa pakiramdam ng mga tingin ng ibang estudyante, ipinagmalaki ni Shen Yu ang kanyang dibdib. Bilang isang miyembro ng Sacred Family, nakatanggap siya ng iba't ibang elixir mula pagkabata. Matagal na niyang nalampasan ang kanyang mga kasamahan. Magiging madali na ang kanyang soul force ay umabot ng 100 sa loob ng 2 buwan. Hinihintay na lamang niya ang pagsusulit sa loob ng 2 buwan. Tumingin si Shen Yu sa matikas na si Ye Ziyan sa tabi niya. Siya lamang ang karapat-dapat sa kanya, at walang kwenta si Ye Li. Panang-ahas niya pa ang makipagpustahan sa kanyang tiyahin na siya ay magiging isang star bronze rank sa loob ng 2 buwan. Kaya abangang walang alam, iniisip ni Ye Li na madali lamang maging isang star bronze rank. Isang basurang may pulang soul realm ang nang-ahas na maglabas ng ganitong kay-abangang pahayag. Ha! Nagkatitigan sina Ye Ziyan at Xiao Ninger. Pareho silang may mataas na pinagmulan, na hindi naman masama. Palaging nais ni Ye Ziyan na maging kaibigan si Xiao Ninger, ngunit palaging tinitingnan ni Xiao Ninger si Ye Ziyan bilang isang karibal. Ginawa niyang target si Ye Ziyan at patuloy na nagsikap na abutin siya. Tumingin si Shen Shu kay Ye Li nang may paghamak sa kanyang mga mata at nagsalita sa isang mapanlait na tono, para sa mga nag-aangkin na kaya nilang maging isang star bronze rank sa loob ng 2 buwan, nais kong makita kung hanggang saan nga ba talaga nila mararating. Ang soul realm at pisikal na kondisyon ng isang tao ang nagtatakda ng bilis ng kanyang pagsasanay. Sa kalagayan ni Ye Li, ayon sa normal na antas, kakailanganin niya ng 3 hanggang 5 taon upang maabot ang antas ng pagpasok. Kahit na maging isang star bronze rank siya, ang pagiging isang demon spiritualist habang mayroong pulang soul realm ay sadyang isang panaginip lamang. Hindi binigyan ng halaga ni Ye Li ang mga salita ni Shen Shu. 2 buwan, may oras pa, sabi ni Ye Li habang may pahiwatig ng kumpiyansang ngiti sa kanyang labi. Panoorin niyo kung paano ako magiging isang star bronze rank sa loob ng 2 buwan. Sina Ye Li, Lu Piao, at Du Zi ay nag-uusap-usap ng pribado. Ni Ye Li, gusto mo ba si Ye Ziyan? Tanong ni Lu Piao habang nakatingin kay Ye Li. Oo, sagot ni Ye Li ng tapat. Tinitigan ni Lu Piao si Ye Li sa mga mata, at pagkatapos ng ilang sandali ay bumantong hininga siya, talaga namang napakaganda ni Ye Ziyan. At dahil ikaw ay kapatid ko, hindi na kita aagawan pa. Ngunit bilang kapatid, kailangan kitang bigyan ng babala. Napakataas ng katayuan ni Ye Ziyan. Hindi siya isang tao na kaya nating pantayan. Bagaman ang kanyang pamilya ay kabilang sa 12 aristokratikong pamilya, ang katayuan ni Ye Ziyan kumpara sa kanya ay sadyang napakalayo. Kayong dalawa, pwede bang maging mas makatotohanan? Si Ye Ziyan ay isang super genius na may cyan soul realm. Sa lalong madaling panahon siya ay magiging isang star bronze rank demon spiritualist. Tinatayang sa loob ng 2 buwan ay makakapasok na siya sa opisyal na demon spiritualist class. Pagkapasok sa opisyal na demon spiritualist class, tiyak na sisipapataas ang kanyang pagsasanay. Kung maaalala ka pa niya o hindi, ay isa ng problema. Ang pinakanayayamutan ko ay ang inyong uri ng mga noble offspring na palaging iniisip kung paano manghahabol ng babae, na hindi man lang alam kung paano magsikap at magsanay. Bulyo ni Du Zi, na walang
Awa, anong ibig mong sabihin na noble offspring na palaging iniisip kung paano manghahabol ng babae? Nilalapastangan mo ako. Ako ay palaging masikap, okay. Sa pinakamalapit, kalahating araw lang akong nag-iisip ng mga babae. Kiba't balikat ni Lu Piao. Diyos ko, anong klaseng mga tao ba ang nakasama ko? Sabi ni Duzi, sabay pagtaas ng mata sa himpapawid. Ang talento ni Duzi ay hindi masama. Mayroon siyang dilaw na soul realm at masigasig siyang nag-eensayo. Dagdag pa rito, magkakaroon siya ng isang misteryosong karanasan na magbibigay daan sa kanya na maabot ang antas ng isang Star Gold rank demon spiritualist. Pangungunahan niya ang kanyang pamilya at magiging isa sa mga aristokratikong pamilya. Ito ay mga kamanghamanghang tagumpay. Si Duzi ay isang napakatapat na tao, ngunit medyo makaluma at seryoso sa mga bagay-bagay. Sa paghahambing kay Duzi, si Lu Piao ay isang batang mayamang palaboy. Bagaman may pulang soul realm lamang siya, mataas ang kanyang talento bilang isang fighter. Kung siya ay magsisikap at magtrabaho ng mabuti, tiyak na lalakas ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, siya ay sadyang tamad. Sa nakaraang buhay ni Nia Li, umabot lamang siya sa silver rank, malayo ang pagkakaiba kumpara kay Duzi. Ngunit ang buhay ay kakaiba. Bagaman sila ay dalawang magkaibang klase ng tao, naging magkakapatid pa rin sila sa nakaraang buhay. Habang pinapakinggan ang argumento nina Lu Piao at Duzi, sa nakaraang buhay ni Nia Li ay naramdaman niyang ito ay hindi kanais-nais. Ngunit sa ngayon, ang puso ni Nia Li ay tinamaan. Napakapalad niya na magkaroon ng ganitong klaseng mga kapatid. Nia Li, inirerekomenda kong sumuko ka na lang. Mag-focus ka na lang sa iyong pagsasanay, sabi ni Duzi habang sinisikap na hikayatin si Nia Li. Kung si Nia Li ay talagang umibig, magiging isang napakalungkot na bagay ito. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi niya maiwasang mahalin siya. Nang malaman niya ang tungkol sa kasunduan nina Shen Yu at Ye Ziyan, siya ay labis na nasaktan. Ngunit sa buhay na ito, kung siya ay mananatiling walang silbi, mas mabuti pang magpakamatay na lamang siya. Huwag kang mag-alala, alam ko kung ano ang gusto kong gawin at tiyak na magagawa ko ito. Sabi ni Nia Li nang may kumpiyansa. Habang naririnig ang mga salita ni Nia Li, sina Duzi at Lu Piao ay natigilan. Hindi nila maisip kung saan nagmula ang kumpiyansa ni Nia Li. Ngunit nang makita nila ang kanyang ekspresyon, naramdaman nila na talagang magagawa niya ito. Hindi nila maiwasang maimpluwensyahan ang damdamin ni Nia Li. Duzi, Lu Piao, gagawin ko kayong mga pinakamalakas na demon spiritualists. Sabi ni Nia Li ng seryoso. Sa kanyang nakaraang buhay, sina Duzi at Lu Piao ay kasakasama niya sa buhay at kamatayan. Sila ay nakipaglaban at maraming beses na iniligtas ang kanyang buhay, at ngayon na siya ay bumalik, natural lamang natutulungan niya sina Duzi at Lu Piao na matupad ang kanilang mga pangarap. Kalimutan na natin, mayroon lamang akong pulang soul realm. Sa tulong ng mga elixir ng aking pamilya, ang pagiging fighter ay hindi magiging problema. Ang pagiging demon spiritualist ay napakahirap. Sabi ni Lu Piao, na nagsisimulang umurong. Ano ang silbi ng pagiging fighter? Habang pataas ng pataas, lalong mahirap ang pagsasanay, at ang isang fighter ay hindi maaaring tumapat sa isang demon spiritualist. Sa larangan ng digmaan, ang isang legend rank fighter ay hindi katumbas ng isang black gold rank demon spiritualist. Kailangan mong malaman na ang mga demon spiritualists ay mga makapangyarihang puwersa sa labanan. Kontra ni Duzi, siya ay punong-puno ng pag-asa na maging isang demon spiritualist. Kung may gusto siyang gawin, ibibigay niya ang kanyang pinakamahusay. Iyon ang kanyang prinsipyo, hindi na kailangang maging isang legend rank fighter. Kung maging isang gold rank fighter lang ako, kontento na ako, sabi ni Lu Piao ng prangka, walang pakialam. Walang masabi si Duzi. Walang magagawa sa isang taong walang direksyon. Mayroon kang pulang soul realm, at ano naman? Ako rin ay may pulang soul realm, sabi ni Nia Li habang nakatingin kay Lu Piao. Nagtataka sina Lu Piao at Duzi. Si Nia Li ay may pulang soul realm, ngunit siya ay may kumpiyansa pa ring sinabing maaabot niya ang isang star bronze rank sa loob ng 2 buwan. Maaaring mayroon siyang mga espesyal na pamamaraan. Nia Li, anong mga pamamaraan ang mayroon ka upang magpino ng soul force para maiangat ang antas ng iyong demon spiritualist? Tanong ni Duzi. Napaka-curious niya. Mula sa kanyang kaalaman,
Walang shortcut sa pagsasanay ng Soul Force. Basta pakinggan niyo ako, hanggat hindi kayo umaatres, maaari kayong maging malakas na demon spiritualists. Umatras, hindi kailanman, sabi ni Duzi ng matatag. Siya ay magiging mas malakas upang mabago ang kapalaran ng kanyang pamilya. Sa bagay na ito, hinding-hindi siya atras. Kung posible ang maging isang demon spiritualist, syempre masaya si Lu Piao. Kung siya ay magiging isang demon spiritualist, hindi na siya mabubugbog ng kanyang tatay dahil sa pagiging tamad. Si Lu Piao ay kabilang sa mga tao na kung may pagkakataong makaiwas, hindi niya ito palalampasan. Magiging matrabaho ba ito? Tanong ni Lu Piao nang may agam-agam. Tiningnan siya ni Duzi. Wala nang pag-asa ang lalaking ito. Gusto niyang maging isang demon spiritualist nang walang hirap. Paano magiging hindi matrabaho ang maging isang demon spiritualist? Kung siya ay magiging isang demon spiritualist, gagawin niya ang lahat. Kahit gaano pa kahirap ito. Hindi ito matrabaho, sagot ni Nia Li habang umiling. Normal ang kanyang mukha habang nagpatuloy, kailangan lang natin ng maraming pera. Kung pwedeng masolusyonan ito gamit lamang ang pera, masyadong madali ito, sabi ni Lu Piao habang nakahinga ng maluwag, magkano ang kailangan? Marami akong naipon. Nakapag-ipon ako ng 2,000 demon spirit coins. Kung maaari akong maging isang demon spiritualist, handa akong gastusin lahat ito. Kung 2,000 demon spirit coins ang kailangan para makuha ang titulong demon spiritualist, napakasarap naman noon. Tumingin si Nia Li kay Lu Piao. Ang tapang ni Lu Piao na isipin na ang 2,000 demon spirit coins ay maaaring ituring na marami. Walang magawa, sinabi ni Nia Li. Ano ang magagawa ng 2,000 demon spirit coins? Siyempre, hindi ito sapat. Kakailanganin mo ng hindi bababa sa milyon-milyong demon spirit coins, o kahit 10 milyon. 10 milyong demon spirit coins. Napabuntong hininga sina Duzi at Lu Piao. Ang 1 milyong demon spirit coins ay katumbas ng taunang kita ng isang aristokratikong pamilya. Saan nila makukuha ang ganoong kalaking pera? At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.